Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may grab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So alam naman po natin na kahapon nga po doon sa Quadcom hearing na kung saan na cite in contempt nga po ito si Harry Roque ng 24 hours. Okay, so inaasahan po natin yan mga ka-action na marami po talaga ang magre-react sa mga DDS, lalong-lalo na sa may mga dating opisyal. So ito na nga po mga ka-action, mga kakampeng, may isa ang nag-react ho dito na si Attorney Vic Rodriguez ho mga ka-action. Okay? So pakinggan po natin itong kanyang reaction mga ka-action sa nasabing pag-citing contempt dito kay Harry Roque ho mga ka-action. Si spokes Harry Roque and kasama natin si Attorney Vic Rodriguez. Attorney Vic, konting reaction lang po. Ano po yung comment nyo dun sa balitang pinasighting contempt na si dating presidential spokesman Harry Roque? I heard yung balita na he was cited in contempt at meron yatang kautusan na siya ay hitine for 24 hours. I do not know if that is the order or just the initial order of his detention. But I would like to appeal to this administration not to criminalize critics or dissent or dissenters and not to weaponize the justice system, including the coercive processes of the legislative department. Kung kayo ho ay magkukulong only because Attorney Harry Roque is a perceived or actual critic or dissenter, mga kababayan, manawagan po tayo na dapat ay lahat ng tao na subject sa investigation ng Kongreso, whether ng House or Senado, same treatment. Balikan mo natin yung nakabingbing na issue ng agricultural smuggling or smuggling sa customs. Balikan ho natin yung nakagaganap na hearing tungkol doon sa PDEA leaks. May mga taong hindi rin nagpakita. At yan po ay hindi sinight in contempt ng Senado. Where is the fairness here? Again, this administration do not criminalize dissent or dissenters and critics. Bukod sa mga hindi nagpakita, may mga tao rin yung mga hindi pinatawag. Kaya nga hindi porke may kritiko ka lang ng pamahalaan or hindi ka sumasang-ayon, dissenter ka sa mga ginagawa nila sa kasalukuyan, ikaw ay iko-contempt ng iko-contempt. Samantalang pagka ikaw ay alyado o di kaya instrumento para magawa ng administrasyon yung gusto nila at mapalawig pa yung kanilang mga direksyon kahit hindi na tama, hindi ka nila pwedeng i-cite in contempt. So again, I appeal to this administration. Tumanggap po tayo ng kritisismo and not to criminalize critics or dissent of dissenters and not to weaponize the justice system, including the coercive processes of the legislative department, both the upper house and the lower house. Huling mensahe na lang po para kay spokes Harry. I have not seen Harry for quite a while, but magpakatatag ka, Attorney Harry Roque, alam kong malalagpasan mo ito. And ang hakbang ng maisog ay kasama mo, nakatulong sa iyo, sinusubaybayan ka namin, at ganun din po sa ating mga law enforcement in this government. Do not weaponize as well our law enforcers. I heard just before you interviewed me now, na may kautusan na ang Station 6 ng Quezon City Police mag-deploy ng mga kapulisan sa paligid ng batasang pambansa
at harangan o bantayan ang baka biglang pagdagsa ng mga supporters ni Harry Roque. So wag nating gamitin ang batas, ang hustisya, ang ating proseso at ang ating mga law enforcement para takutin ang lahat ng kritiko at dissenter at sadyang patiklutin. At magpatuloy lang ang ganitong kalabisan sa ating lipunan. Thank you very much, Thank you. Attorney Vic. Thank you. Yan po yung kahayag ni Attorney Vic Rodriguez. And I hope okay lang si... So, yun na po mga ka-action, mga kakamping, no. So matutal, nag-aapila siya sa administrasyon na para bang hindi daw fairness ang laban pagdating sa cite in contempt. Kasi ayon sa kanya, may mga pinapatawag din ang Senado na mga resource person, pero bakit hindi na sa cite in contempt? Dito kay Harry Roque, bakit parang sa dating ng sinasabi niya, parang hindi daw naging fairness ho mga ka-action. Pero alam nyo po si mga ka-action, alam naman po natin kung bakit na cite in contempt in 24 hours ito si Harry Roque ho mga ka-action, no? So hindi na natin pag-usapan yung mga hindi nag-attend. Ang ating pag-usapan dito ang pagka-cite in contempt ni Harry Roque. So maliwanag naman po doon sa nag-cite in contempt sa kanya na si isang congressman na dati niyang estudyante, dating estudyante ni Harry Roque, ngayong congressman na. So yun ang masakit eh. Dating estudyante mo lang pala ang magpapakulong sa'yo ng 24 hours. Okay, maliwanag po sa kanya, 'di ba? Violating for lying sa committee nila, 'di ba? So kasi nga po nung last Friday ay hindi nag-attend si Harry Roque. Kasi may hearing daw siya sa Regional Trial Court. Pero nabalitaan din ng Kongreso at nakuha din ang details na wala naman pala siya doon sa nasabing hearing mga ka-aksyon, mga kakamping. So, yun po ang lumalabas. Lying po mga ka-aksyon. Kaya doon siya na cite in contempt. Diba? Kaya yun po ang napakasaklap po mga ka-aksyon. Kahit tama naman po ang ginawa ng ating mga kongreso, pero may mga ayaw talaga. Siyempre, mga DDS nga ho sila. So, ayan, narinig nyo po kay Attorney Vic Rodriguez na baka biglang lumusob ang mga taga-suporta ni Harry Roque sa Kongreso. Okay? Abangan ho natin yan mga ka-aksyon kung talagang may pupunta doon para mag rally-rally. Okay? Tingnan natin kung gaano naman sila karami. Okay? So, mismo nga si Harry Roque, tinanggap niya ang kanyang pagkakamali at nag-public apology po siya. Kaya yun ang isa sa mga nakakagaan kung bakit 24 hours lang siya na cite in contempt or ma-detain sa detention center ng Kongreso. Diba? So, intindihin na lang po natin talaga itong mga kakampi ni Harry Roque kasi gano'n naman talaga ang mga kakampi. Pilit talaga yan ipagtatanggol kahit nasa tama naman ang ginawa na pag-cite in contempt sa kanya. Okay? So, kung may mga tao kung sa tingin nila na hindi patas ang laban kasi ayon kay attorney, may mga pinatawag din sila na hindi nila pinasite in contempt. So, pwede naman siguro kayo mag-reklamo. Okay? So, yun lang po mga ka-action, mga kakamping. Share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.